Hello. Hello. Good morning po sa inyo lahat. Kakaiba pa, pagkukunti lang tayo. Pero hindi po yan ang dahilan. Meron nga mga nag-testimony na worship service, buong pamilya lang. Pastor at saka yung mga anak niya at saka asawa lang. Pero hindi po yun ang maging dahilan para sa atin na hindi magpatuloy, kundi magpatuloy po tayo sa gawain sa Panginoon. Hiniling ko po ang lahat na tumayo. At Tagalog lang, Tagalog. Yan. Kasi mahirap yung English magkabuha-buha nga tayo Sige, kunin po natin ang ating mga banal na aklat at ating pong babasahin ang Levitico 21, 1 to 24. At sa 24 po ay sabay-sabay po natin na babasahin. Ako po ang mauna, kayo po ang sumunod. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga pare, sa mga anak ni Aaron, na ang sinuman sa kanila ay huwag lalapit sa patay. O kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay. Huwag silang magpapakalbo, magpaputol ng balbas, o maghihiwa sa sarili upang ipakita lamang na sila'y nagluluksa. Huwag silang mag-aasawa ng babaeng nagbibinta ng aliw sa mga sagradong lugar o kaya'y babaeng hiniwalayan at pinalayas ng kanilang asawa sapagkat nakalaan sa Diyos ang mga pare. Kung ang babaeng anak ng pare ay mamuhay ng may kahalayan, nilapastangan niya ang kanyang ama, kaya dapat siyang sunugin. Hindi siya maaari lumapit sa patay kahit ito'y kanyang ama o ina. Isang berhen ang dapat mapangasawa ng pinakapunong pare. Upang huwag magkaroon ng kapintasan sa harapan ng bayan ang magiging mga anak niya, ako si Yahweh, inilaan ko siya para sa akin. Sabihin mo rin kay Aaron na ang sinuman na lahi niya na may kapintasan o kapansanan ay hindi kailanman narapat mag-alay ng handog sa akin. May bali sa paa o kamay. Sino mang may kapintasan sa lahi ni Aaron ay hindi maaring maghandog kay Yahweh. Hindi nga siya maaring maghain
ng pagkaing handog dahil sa kanyang kapintasan. Ngunit hindi siya maaaring lumapit sa altar dahil sa kanyang kapintasan, sapagkat kapag lumapit siya sa altar, iyon ay paglapastangan sa aking sanktuaryo. Ako si Yahweh, ginawa kong banal ang mga iyon. Sabay-sabay po tayo sa 24. Gayon nga ang sinabi ni Moises kay Aaron sa mga anak nito at sa buong Israel. Mayroon po tayong tatlong babasahin. Bakit ako naririto? Upang sambahin ang Diyos na siyang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Bakit mahal ko ang church nito? Dahil sa church nito, itinuturo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Itaas po natin ang ating mga Bible at itong mabasa. Ito ang aking Biblia. Salita ito ng Diyos, binabasa ko ito, sinusunod ko ito, babaguhin ako ito, kaya minamahal ko ito, kasiyahan nawa ako ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga kabutihan na inyo pong ipinakita sa mga nakarang araw, Panginoon. Salamat o Diyos sa buhay, sa kalakasan na mayroon po kami. Salamat sa presensya ng bawat isang narito. Salamat Panginoon sa inyo pong mga pagpapala na patuloy niyo pong ipinapadaloy sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa mga sandaling ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba sa amin pong mga sarili na kami, Panginoon, ay inyo pong patawarin at linisin, Panginoon, sa mga pagsalangsang po namin sa inyo na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa inyo pong banal na paningin. Maging ito, Panginoon, sa aming isip, sa aming pananalita, at lalo't higit, Panginoon, sa aming pong mga ginagawa na hindi ito, Diyos, ay nakapagbigay ng kaluguran sa inyo pong dakilang pangalan. Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pong pagsamba, sa pagpupuri namin sa iyo, O Diyos, na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas po namin sa aming kalagitnaan sa oras nito. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tawagin po natin yung ating tapag-awit. Good morning. Let's remain standing and let's sing good old gospel singing. Kung alam niyo yung mga parts, kantahin yung mga parts, especially sa mga lalaki. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let the happy sound prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sing along. The wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, loud it lifts me higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let the happy sounds prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. What
joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. I love that good old gospel singing, happy gospel singing, ringing out so loud and clear. Like an angel choir, how will lips be higher, making heaven seem so near. Come on and join right in the chorus, really swell the chorus, let the happy sounds prolong. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. Wonderful tale of life has been brought since Jesus came into my heart. I have blood in my soul, piercing I have been sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Floods of joy on my soul like the sea billows roll. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Flood of joy on my soul like the sea billows roll. Jesus came into my heart. Everybody sing it, make it ring until the whole world sings along. Aralin natin yan. Let's sing another song. Let's sing Great is Thy Faithfulness. Wait lang, paayos po yung screen. Wala dito.
thine only presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Maraming salamat po. Tayo po yung makaupo na. Yan, darako tayo sa welcome and announcement. I-welcome po natin ang bawat isa. I-welcome natin ang bawat isa. Salamat po sa presensya ng bawat isang naririto. At wala tayong bisita. Ang ating bisita ay ating Panginoong Jesucristo. Na sinamahan tayo sa ating pong gawain sa oras na ito. Meron bang nasa Zoom? Ayan, yung mga, meron pa ba mga lot and building commitments? Meron pa. Mamaya nga nag-comment. Ay, yung assistant talaga, ano yan, talagang tuloy-tuloy, at saka yung mission offering. So, yan po ating mga reminders, no, bilang isang mga mananampalataya. Meron na sa sumundang, wala, parang ito si Aida kanina, Ano, wala na. Wala. Ganun pa man ay atin silang ipag-pray. Ayan, darako na po tayo sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Sige po, pwede po tayong magkaloob. Nandiyan po yung ating box. Sige, tayo po manalangin. Meron po ba kayo mga request? Ay, pag-pray natin yung Pastor, yung mga ating mga kapatiran na wala po rito, si Aida, sila Marlon, yung pamilya ni Minchi, medyo malungkot ang dating kasi Nyoy Paskong password na wala yung kanyang nanay. Sabi ko nga kay Minchi, sabi ko, salamat ka pa rin sa Panginoon kasi insaktong dumalaw kayo dyan sa Isabela na, Oo, na thankful ka dahil nakasama mo yung mama mo ilang days lang and then pumanaw na rin na noong 25, December 25, pumanaw yung kanyang nanay sa Isabela. So, pag-pray po natin yung comfort nila, medyo kasi 84 na yung edad ng tanda eh. So, masakit na maiwanan ng mahal sa buhay, pero wala sa edad yan eh. Wala sa edad yung pagkuha ng Panginoon sa atin. Hawak ng Panginoon yung buhay natin. Talagang ganun ang buhay. Hindi natin alam, bukas makalawa. Tayo naman. So yun po, pag-pray natin yung mga kapatiran natin. Sige, sama-sama po tayo manalangin sa oras nito. Okay, tayo po yung manalangin. Aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay na amin pong sinasamba. Panginoon, kami po Diyos ay nagpapasalamat sa umagang ito, sa patuloy na buhay
patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Panginoon, marami pong salamat sa nakalipas na isang linggo kung paano ka, Panginoon, na tumutugon at nagsusustain, Panginoon, sa aming pong mga pangailangan. Maging ito man, Panginoon, ay mga kalusugan po namin. Ito, Panginoon, ay pag-iingat sa bawat sa amin. Maging pinansyal, Panginoon, ang pangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa bawat sa amin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na amin pong may lapit sa iyo ang mga kapatiran po namin na dumanas, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay. Katulad po, Panginoon, sa buhay po ni Menchi, sa kanyang pamilya, na pumanaw po, Panginoon, ang kanyang pong mahal sa buhay ng kanyang nanay. O Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na i-comfort mo po sila ng inyong pong mga salita. Na ang buhay, Panginoon, ay hindi po nananatili sa lugar na ito. Kundi may pagkakataon, Panginoon, na lilisan ang bawat sa amin. Kaya, Panginoon, dalangin ko po na anuman po ang kanilang mga nararamdaman ng kanilang pamilya, mga anak, mga apo, manugang, ay i-comfort niyo po sila, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Na nandun, Panginoon, ang inyong pong gabay, nandun, Panginoon, ang kanilang pag-iingat sa kanila. At i-provide niyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan, financially, materially. O Diyos, ikaw po ang nakakabatid sa kanilang mga pangailangan. Kaya, Panginoon, amin pong nilalagak sa inyong pong dakilang harapan ang kanilang pong mga pangailangan sa lugar na yon. At yan din po, Panginoon, amin pong dalangin din ang pamilya ng mga Gabito family na ngayon po, Diyos, ay nasa Zambales. Panginoon, ingatan niyo po sila doon sa kanilang pong pag-i-stay doon na malayo sa anumang mga karamdaman, anumang mga sakuna. Kundi, O Diyos, ay hanggang sa kanilang pag-uwi, ay nandun, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat sa kanila na makarating sila, Panginoon, muli sa kanilang tahanan na nandun, Panginoon, ang inyong pong gabay, nandun ang inyong pag-iingat. At, Panginoon, ang maging kanilang mga kalusugan ay i-preserve niyo po, Panginoon. Maging kila Aida rin po, Panginoon, ang kanyang family, inyo po silang ingatan sa kanilang pong kinalalagyan sa mga sandaling ito. Ano po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa, O Diyos, ay ang patuloy na protection ay igawad niyo po sa kanila. At hayaan niyo rin po, Panginoon, na sa kanilang pag-uwi ay nandun, Panginoon, ang inyong pong pag-iingat sa kanila. Lord, maraming salamat po sa mga bagay na amin pong nailagak sa inyo na ikaw po, Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila. At Panginoon, salamat din po sa inyo pong mga salita na amin pong pag-aralan sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong pong anak na gagamitin mo na tatayo sa harapan na maghayag ng inyong pong banal na salita. Panginoon, lukuban niyo po siya, Panginoon, ng inyong pong Santong Espiritu na amin pong maunawaan at amin pong maintindihan, Panginoon, ang ninanais mo na amin pong mapag-aaralan na ito, Diyos, ay may apply din po namin sa aming mga buhay habang po kami ay narito sa mundong ito. At Lord, salamat din po ng marami, Panginoon, sa pagpapala na amin pong nalikong ngayong umaga. Dalangin ko po, Diyos, na inyo pong pasabasan ito na magamit, O Diyos, sa ibang mga pangailangan ng inyo pong gawain sa lugar na ito. O Diyos, ang lahat ng papuri, pasasalamat ay amin pong ibinabalik sa inyo sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong awitin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tawagan ko na pa yung choir.
effortlessly make a job-worthy resume. Bakit kaya malakas ang hangin? Yun, may boses na rin to. Amen. Salamat, choir. Joy, joy, joy. We praise God that our joy is not limited by this season only. No, hindi lang ngayong pagkakataon. No? Kundi all throughout the year, we can rejoice because God is great and out of His greatness, He gave His life for us. Salamat tayo sa Panginoon. Aren't you thankful you are saved and salvation is free? Di pa yun nagpapasalamat sa Panginoon. Dapat natin pasalamatan yun every time that we share your testimony. Lord, salamat dahil sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Ngayon, naintindihan ko. Okay, so medyo konti na tayo ngayon, ilan na tayo. So, hindi tayo kakagaling. But I just want to make this announcement. Ngayon na rin umabot sa akin. Announcement na to na next Sunday, so definitely magkakaroon sila ng Lord's Supper. Next Sunday, first Sunday of the month. So, yun na natin makasama tayo hapon yan, hapon, supper tayo yan, nila umaga. Wala nang pang problema doon, ngayon, maaga natin ginagawa. It's the practice and it's the ordinance na gusto ng Panginoon na make this as a remembrance. As we are part of missionary group. Mission work of everywhere. Let's partake with them. Europe. Ngayon lang umabot sa akin, gulat din ako eh. No? So, sorry for this. So, please, hapon mo yan. Hapon na lang, service natin. Check. Wala ka naman. Bakit yan? Check. Ayaw na talaga na ito. Check, mic. Yan. Saan po natin mga Bibles? Pero, ulitin ko po, this January 7 ay Lord's Supper ng Bethany and also, i-announce ko na lang din ito maaga para mas maaga tayo makaprepare this coming February 15 is the 72nd church anniversary ng Bethany. 72 years old na ang Bethany and 26 World Missions Conference. Sinabay nila sa 2000, yun yung first World Missions. Yan yung pinaka-highlight ng Bethany na program sa buong taon, ng World Missions Conference na marami galing sa ibang bansa ang umuwi talaga just to attend that World Missions Conference. So, February 15 and anniversary and 17 to 19 is World Missions Conference. But this Sunday, ngayon, Lord's Supper. Lord's Supper. Pray natin, makausap natin yung mga kapatiran din natin na wala dito ngayon for them to be aware. I-announce ko na lang mamaya ulit sa GC. Kakarating lang din talaga sa akin. Kaka-announce lang din ata, siguro ni Pastor. So, padagdag natin yung hostya. Padagdag natin yung bread tsaka yung wine sa kanila. No, yan yung maganda sa atin ng mga Baptist. Hindi lang ang pari ang nakakainom ng wine. No, yung iba kain lang and hindi yun nakakatanggal ng kasalanan. Ang amazing pa sa nila na outside ng Bible na yung bread na yun ay nagiging katawan talaga ni Kristo. No, sa atin hindi naman yun nagiging katawan talaga ni Kristo. Tinatawag nila yun na substitution. Substance na nagiging katawan talaga yun ni Jesus Christ. So pagkainin natin yun, naging cannibals na tayo. Hindi naman ganun, no? Kundi, do this as a remembrance of me. At karamihan ginagawa nila, pare lang nakakainom. Kaya, inom na lang kayo sa bahay ninyo, ganun na lang. Sa atin, lahat, kumpleto. But that doesn't remove our sin, but that is only for remembrance ng ginawa ng Panginoon sa atin. Let's open our Bible in John chapter 6, verse number 66. Sabi nila, ito daw ay mark of the devil, 666. Pero tingnan natin kung ano makakuha natin dito.
John chapter 6, 66 to 69. Anyahan ko po ang lahat na tumayo. John chapter 66, verse number 66 to 69. John 6. Matthew, Mark, Luke, John. Hanggang 69 lang po. Are you there? Please say amen. Amen. Salamat sa Panginoon. You are alive and we're still kicking. Basahin po natin ang sabay-sabay. Verse number 66. Ready? Go. From that time, many of disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12 disciples, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa inyong paggabay at pagsama sa amin ngayong umagang ito. Alam namin, Panginoon, that 2 or 3 gathered in Thy name, You are in the midst. Salamat, Panginoon, kahit wala ang ibang kapatiran namin dahil sila ay nasa probinsya pa. We believe, Father, that we are still great because even when we are small, when we are iilan lamang kami, Panginoon. But when we put it in Your hand, it bibigay namin sa inyong kamayan ito, Panginoon, ang aming congregation ngayon. It will be great and sa inyong mga mata ay walang small, Panginoon, kung ito lamang ay totoo. So Lord, salamat for this chance to hear Your word again. May this be an edification at kung may isa man sa amin ngayon, Panginoon, na nanghihina sa kanyang spiritual na kalagayan, Panginoon, we just pray that Your word will encourage and strengthen us today. At sa mga magpapatuloy, Panginoon, help us to be committed, help us to serve You more in these coming years, Panginoon. And Lord, salamat for the growth na inyong binigay sa church na ito, na marami kaming nasaksihan, maraming mga nagbago, maraming mga nabuksan at namulat na inyong mga pinamulat nyo kami sa mga katotohanan ninyo, Panginoon. Salamat at ito ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Salamat, ito ang dahilan na kung bakit kami ay nanatili na maglingkod at magsamba sa inyo. Salamat sa paggamit sa Shiloh, Panginoon, sa maraming kaluluwa na iniligtas ninyo ngayong taon. We pray, Father, na mas marami pa this coming 2026. At mas gamitin nyo pa kami as a church to carry the spirit and letter of Your commission, Panginoon, which is, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Lord, salamat sa church where we can worship and pray. Salamat sa bawat isa nandito ngayon. Lord, we just pray na maintindihan namin yung salita sa simple at sa maayos na paraan so that we will get encouragement, we will get courage, strengthening, Panginoon, gamit sa iyong salita. At Lord, kung may mga kasalanan man kaming pinapapatuloy sa aming mga buhay, may this word also be a rebuke sa amin, Panginoon. Lord, binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Pag-usapan natin ngayon is do not throw in the towel. Ano ba yung throw in the towel? This term, throwing the towel, is a boxing terminology. Mahilig manood ng boxing dito. Or mga combat sports, UFC, mga mixed martial arts. Ginagamit ito pag ano nangyayari? Bugbog na. Pagtalo na, pag hindi na makalaban. And they will throw the white towel. They will wave it. Stop na. Throw in the towel. Throwing in the towel means surrender. It means the fighter is ready to quit and the team is ready to give up. Ayaw na namin. No? With this team, hindi natin nakikita, next year, lalagyan na yan. And tulungan natin si Ate Maymay. Amen? Ate May, lagyan na natin. Launch out into the deep. This team we have this year is encouraging us to be part, no? To be part of the ministry na gawain ng Panginoon, to launch out into the deep. Walang excuse. Mapabata, mapamatanda. Dapat gawin natin yun. Amen?
Walang pili ang utos ng Panginoon. Makikita natin sa Bible that even with the little children, and even with this chapter, this book and this chapter, chapter 6, alam natin it is the feeding of the 12,000s. No? Pinakita ng Panginoon ang kanyang miracle with that small little boy na nagbigay ng kanyang baon, na pinagdala sa kanya ng kanyang mama. And even with the old age, ginagamit pa rin ng Panginoon. Walang pili ang Panginoon. And in this ministry, no one enters into the ministry to quit. No? Pumasok ka sa ministry just to stop. Iniisip mo, 3 years lang ako sa church. Pagkatapos ng 3 years, tapos na, quit na ako. No? 1 year lang ako dyan, tapos na ako. Ayoko na, tapos na. No? No one enters into the ministry to quit, or nobody became a Christian to backslide. Tama? Naging Kristiyano ka ba to backslide? Lord, tanggapin kita sa loob ng aking puso bilang Diyos at ang sariling tagapagligtas. Pagkatapos niyan, babay na ako. No? Once we understand the Word of God, nandun siguro sa ating spirit, I will continue, Lord. Ngayon naintindihan ko. And even in Ephesians chapter 2, verse number 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not by works which we have done, but according to His mercy, He saved us. In verse number 10, tingnan natin, Ephesians chapter 2, verse number 10. Sinabi ng Bible, Ephesians chapter 2, verse number 10, for we are called, or for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Kaya ikaw ay niligtas to serve. No? Which God hath before ordained that we should walk in them. And ulitin ko, no one or nobody became a Christian just to backslide. Just like every other commitments and many good things here on this life. Example, wedding. Ang wedding ay hindi yan magtatapos sa ceremony, sa you may now kiss the bride. Hindi yan magtatapos sa honeymoon stage nila. Kundi it is a lifelong commitment na kahit gusto mo nang isuko siguro. No, wala na I praise God, wala namang ganyan dito sa atin, no? Papatuloy. No? Just like every other commitments, wedding, school, hindi ka naman nag-enroll para lang gusto mong bumagsak, gusto mong tumigil na. Kaya ka nga nag-enroll para magpatuloy ka ng pag-aaral. Work, business. Ang business ay hindi nagtatapos sa lunching lang. Lunching tayo. No? May tinatawag dalawang uri daw ng lunching. Ano daw yun? Small lunch or ano man tawag daw natin may? Mga business. No? May great lunch. Ano? Basta pre-lunch. May pre-lunch yun pag lunching. No? Just like any other commitments here in this life and good things in this life, it needs commitment, and commitment doesn't just starts, it also ends. And marami nagsisimula ng good, but doesn't finish well. No? The Christian life is to get in and to stay in. Pagpapasok ka, manatili ka. At kung mananatili ka, maglingkod ka. We are here until God gives us our last breath, or we are here until Jesus Christ comes back. No? Also in Acts chapter 20, verse number 24, in this ministry, there will be many things that will shake in us. Tingnan natin, Acts chapter 20, verse number 24. Tingnan lang natin ilan, konti, as we have this ending na sa ating taon, that we are still continuing sa salita ng Panginoon. Acts 20, verse number 24. Apostle Paul says, but none of these things move me. He is committed. Because many of these things will try to move you. O anong tawag dun sa Tagalog? Aalugin at aalugin ka. No? Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Tatapusin ko ito because God is faithful. Sinabi pa sa Philippians chapter 1 verse number 6, He is faithful. Siya na nag-promise, He will do it until the day of Jesus Christ.
being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya balikan natin, Acts 20, verse number 24. That many of these things will try to move us. Sabi ng Apostle Paul, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ to testify the gospel of the grace of God. It is important for us to be encouraged to stay on the course. Kailangang manatili tayo sa course. Ulitin ko nga, in John chapter 6, sa text natin, this text or this chapter starts with the feeding of 5,000. No? Makikita natin in verse number 1, after these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. A great multitude followed him. Maraming sumunod sa kanya. Because they saw the miracles which he did on them that were diseased. Sino mga namatay? Sino yung mga nagkasakit? Hinil ni Jesus Christ. Maraming sumunod sa kanya. And Jesus went up into the mountain, and there he sat with the disciples. And the Passover, a feast of the Jews, was nigh. Verse number 5, when Jesus then lifted up his eyes, saw a great company, marami, mga tao, come unto him, and saith unto Philip, Whence shall we buy bread? Saan kami kakain? Saan tayo mag-lunch? Saan tayo magme-merienda? Saan tayo, gutom na kami? No? That this may eat. And this he said to prove him, for he know himself what he would knew. Pero to make the long story short, sabi ng Panginoon, paupiin niyo sila. In verse number 10, make the man sit. And may bata dito. No? In verse number 9, may bata, and the lad here, which had 5 barley loaves and 2 fishes. But, kayo, kasya ba yun sa karamihan? Hindi yun kasya sa karamihan. Kuya ninyo pala yun. Brother ninyo, kulang pa siguro yun. Lalo na pag walang kanin, parang matagal mabusog ang mga Pilipino pag walang kanin. Kulang pa rin, no? Kahit ilang isda na. Pag kamote, pwede pa. Saging, carbs. Pero pag tinapay lang, hindi. At verse number 12, and they were filled, nabusog ang lahat, the 5,000 men. Hindi pa binilang ang mga babae. No? Gathered up the fragments that remained, that nothing to be lost. And ang maganda pa doon sa 5 fishes, or ilan nga? 2 fishes and 5 loaves. 5 loaves and 2 fishes. Sa verse number 13, ang nangyari, pinag-pray nila at pinakita ng Panginoon na siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets. Alam niyo itong isang magandang take-away natin sa verse na to. Huwag nating sayangin kung ano man yung binigay ng Panginoon na pagkain. No? Ginather nila lahat. Nabusog na lahat. Hindi nila sinabing busog na. Tapon na natin yan. Pakain na lang natin yan sa aso. Kung pwede pa, pwede pa. Kinuha nila. At alam nyo, tinuro sa akin ng mga magulang ko, mga bata, makinig kayo. Lahat ng pagkain, or lahat ng pagkain na nasa plato, kahit isang butil lang yan ng kanin, kainin nyo. Huwag nyo sayangin. Hindi yan magagawa ng guspaya kayo, plastic na lang, kakainin natin. Hindi yan, huwag nyong aksayahin. Blessing yan galing sa Panginoon. Kakain kayo, marami pang tira. Gather nyo. Kainin ang pinaka-last na kain. Dulo, hindi lahat nakakain ng ganyang pagkain. No? Pero bago pa tayo lumayo, God just saw or proved that He is God. In their comments in verse number 14, tingnan natin ang comments ng mga tao. Verse number 14, then those men, when they had seen the miracle of Jesus, said, this is of a truth that prophet that should come into this world. Naniwala sila sa Diyos. So before you leave the ministry, before you throw in the towel, makikita natin dito, nakita nila na ang Diyos. Just like sa binasa natin, balikan natin muna ang ating binasa.
before tayo dito sa katotohanan ito. John chapter 6, verse number 66. Anong sinabi ng mga tao? Alam namin, prophet ito. Galing sa Diyos. But in verse number 66, from that time, yung mga sumunod kay Jesus Christ, ano nangyari? Went back and walked with Him. Ayaw na namin. Ayaw na namin, Lord. Suko na kami. Patapos na yung taon. Tapos na kontrata ko. Shiloh. Tapos na yung taon eh. Wala nang events. Next year ulit. No? Hey, listen. Before you leave the ministry, you first leave the Lord. Bago ka umalis sa ministry, una mong iniwan ang Panginoon. Mind you, walking with the Lord is more important than any other ministries here on church. Ulitin ko, walking with the Lord is more important than any other ministries here on earth. Before you leave the ministry, makikita natin sa mga taong umalis sa mga churches, umaayaw na sa mga ministry. Sino bang unang iniwan nila? Bakit kaya sila iniwan? Malayo na ang puso. Malayo ng Panginoon sa puso nila. Ayaw na namin, Lord. Doon na kami. Ganun din naman, paulit-ulit na lang. At makikita natin tatlong katotohanan lang ngayong umaga as it's 11:40 na. We only have 20 minutes left. No? Okay pa ba tayo? Okay pa tayo? Amen. Unang-una, number 1, their reasons were varied. Iba't iba. No? E makikita natin in 66, verse number 66. And he said, therefore I said unto you, or from that time, many of his disciples went back, walk no more, not interested. Lord, ayaw na namin. In John 66, alam natin, marami nagsasabi na this is the mark of the devil. No? 666. No? Mark ng devil. Pagdating daw sa tribulation, kailangan may tatak. 66. 666. Yun. This is the mark of the devil because 6 is the number of rebellion kung titingnan natin sa Bible. Ito yung gawain ng dyablo. Unang-una, ginawa niya sa langit. He rebelled against God. Iniwan niya. At ngayon, gusto niya ang mga tao, ganun din ang gawin. Quitting creates the most ingenious pangbobo. Sakit sabihin, no? Pangmangmang na mga rason. Quitting. Tingnan natin. In Luke chapter 14, verse number 16. Tingnan lang natin ni Ilan. Luke chapter 14, verse number 16. Or basahin ko muna, verse number 15. And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto them, blessed is he that thou shalt eat bread in the kingdom of God. In verse number 16, then said he unto them, a certain man made a great supper. Dinner time. Siguro ano to? Christmas Eve. No? Hapunan. Malaking hapunan. And bade many na pumunta sila. And they all with one consent began to make excuse. Hindi siguro mga baptisto, no? Yung baptisto, kain tayo. Punta tayo agad. No? Hindi siguro mga baptisto pinuntahan. Saan dapat pumunta silang Shiloh? No? Verse number 17, verse number 18, and they all with one consent began to make excuse. Verse, unang-una, ano excuse na? The first said unto him, I have bought a piece of ground. Bumili akong lupa. Mind you, tingnan muna natin. Anong oras kaya to? Verse number 17. Anong oras to? And his servant at? Anong oras ba yung supper time? Gabi na. No? Gabi na. Isipin natin, kung gusto mong tumingin ng lupa na kanyang binili, tumingin ka ng umaga. Gabi na, wala ka na makikita doon. No? Verse number 18. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee have me excuse.
Una, sabi niya, Sir, sorry. Bumili akong lupa. Kahit gabi na, kailangan kong puntahan mo na yun. Tingnan ko yung lupa. Pangalawa, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Mga baka, natutulog din yan. Sabi nung baka, patulugin mo naman ako. No? Verse number 20. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Kakakasal lang namin. Kung ako yun, puntahan namin ni Eunice. May kasal lang kami. Puntahan natin yun. Yayo kayo nyo. Libre na dinner eh. Libre na. Hindi nga talaga siguro baptisto. So 21, so the servants came and showed his Lord these things. Then master of the house, being angry, said to his servants, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. Lahat na yun, pakainin nyo. And dito natin makikita, na tulad ng mga, minsan i-invite din natin, no? Yeah, don't be discouraged pag may mga in-invite tayo na, ay, busy, malapit na sila maging presidente. No? Busy sila ngayon. Malapit may mayor o presidente. But mind you, quitting and making excuses creates the most ingenious, pangmangmang na mga rason. No? Kung ano-anong rason na lang. Wala namang, pwede namang bukas na lang yan. No? Pwede namang sa susunod, pag uwi, hindi naman buong araw to. Supper lang. And here, makikita natin, just like this, the reason or excuse or the reason of every excuse has an inclination to itself, to himself or to herself na, ay, may inano ako eh. May gagawin ako. May binili ako. May ganto ako. Hindi muna. And every reasons ng every Christians, ganun din. Ay, pastor, may ano kami eh. May ano ako. Parang may sipon ako konti, pastor. Oh, meron nga po. Hindi ako maka-church. Tingnan mo, pastor. Meron, di ba? Pastor, may ubo ako. Di naman mawawala yan sa bahay nyo. Ganun pa rin naman. No? Pastor nga, sabi, once wala ng boses, kayo bahala. Pastor, mag-Zoom muna ako. Uy, ang Zoom ay nabuo yan pinakauna dahil sa pandemic. Tama? Nagamit natin yan ng full blast dahil sa pandemic, dahil sa bawal, sa restrictions. Dahil hindi tayo able, maraming disabled, maraming nagkakasakit. Hanggang ngayon ba, nagkakasakit pa rin yung mga tao? Pag magaling na kayo, punta na kayo dito. Huwag na kayo sa Zoom. No? In the ministry, or in John chapter 6, verse number 26, balik tayo sa ating text, balik tayo sa ating pinaka-chapter natin. John chapter 6. Andiyan pa rin po ba tayo? Amen. John chapter 6, verse number 26. The Bible says, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, sa pagkatotoo, tama ba tayo? Sa katotohanan. Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because you saw the miracles, but because, anong dahilan nila kung bakit nila sinusunod si Jesus Christ? Because ye did eat the loaves and were filled. Sumusunod lang sila kay Jesus Christ to fill their bellies. Mabusog lang. And ano kayong reason natin kung bakit tayo napapatuloy ngayon? May lunch kasi. Tayo doon, may lunch ng ano. Ay, may pamimigay doon. No? In the ministry, there are various reasons to quit. No? Pwedeng you are offended to a fellow believer. You are offended kay pastor na tamaan ka sa preaching. You are offended sa kung ano man. May mga problema. May mga away-away. Salamat tayo sa Panginoon, wala pa. Siguro sa susunod, paghandaan natin yun. Kaya may mga tanong tayo nung outing natin, Thanksgiving natin, na anong gagawin natin pag mangyari to sa church natin. But in the ministry, there are various reasons to quit. Siguro ayaw mo na lang din. But marami.
And the devil will try you to offer reasons. Maganda to. No? That will sound nice. But quitting was never an attitude of our Lord and Savior Jesus Christ. Never. While He was going to that Calvary, lahat ng sampal, suntok, palo, dura, pinakayo ko yun. Mga bata ngayon, mga nanlilimos, no? Lilimos, pag di ka bigay or piso lang bigay mo, abulin ko talaga. Ang ginawa mo, bakit ganun? Pero ang Panginoon, hindi. Hinayaan niya lang. Hinayaan niya. He stayed on the cross. Sabi nila, kaya daw may pako yung paa para makaangat daw. Kaangat every time. No? But, alam nyo, purpose daw nung paa para makaangat. But I do believe that nail that made Him stayed on the cross was love. Pagmamahal. Pagmamahal. Nanatili ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Nandun siya. Hindi because of that nail sa kanyang kamay, sa kanyang paa, but that nail is the love, His love for us. He stayed there. And instead of entertaining those things, those reasons that the devil will offer you, that sometimes it sounds nice na, tigil ka na dyan, alis ka na dyan. Nagbago na dyan eh. Gusto mo yung pastor lang na okay lang, di ba? Pastor, masyado mahigpit. Masyado tayong alis ka na dyan, doon ka lang sa church na okay lang. Parehas lang naman yan, nagsiserve ka lang din sa Panginoon. Instead of entertaining those excuses to quit, the better thing to do is to create reason to stay. Ano kayang reason? Ano kayang gagawin ko ngayon? Ano kayang gagawin ko para magstay ako dito? Because the same God will create avenues for us to stay on the course. The same God, alis ka, ganun din naman. May problema din sa ibang church. No? At sabi ko nga, kung makahanap ka ng church sa perpekto, huwag kang pumunta, please lang. No, huwag kang pumunta. Bakit? Ikaw hindi ka perpekto, makakasira ka lang ng pagiging perpekto nila. No? Find a reason to stay. And alam niyo kung anong pinakamagandang reason to stay? Get involved. Be involved. No? Be involved. Alam niyo sa mga kailangan ng time, sa commitment, kailangan ka mag-spend ng time. Hindi yung nandito ka lang pag service. Pwede naman, maaari naman. May mga Christians sa mga ganun. Pero pinakamagandang paraan for you to stay, ano kaya kailangan sa church na? Paano kayo magagamit sa church? Lord, paano mo ko gagamitin? Niligtas mo na ako ng ilang taon, wala pa rin akong ministry sa church. Wala pa rin akong ginagawa sa church. Ano kaya? Maganda siguro, i-tape ko itong mga to. Pagkatapos, ako magwalis, mga ganun. Stay. Why? Satan will offer you lots of things. Naalis ka na dyan. Lalo na pag hindi mo na makikita ang mga kakulangan, mga kamalian na lang lagi makikita. Ganyan na lang lagi. Si brother ganto, di man ako pinapansin. Going to church instead na madalas, Pastor, pwede bang wala muna ako sa church ngayon? Excuse mo na ako. Going to church must be the excuse for missing everything else in this world. No? Pagpunta mo sa church, sabihin mo sa mga friends mo, pag-invite ka, friend, sorry, may church kami. Sunday ngayon, it is for the Lord. Gusto nyo, kayo sumama sa akin, kayong gala tayo, doon tayo sa church. Pagkatapos, pwede na tayo mag-spend ng time. Hindi yung, pastor, may gala kami ngayon. Minsan lang tong friends ko eh. Minsan lang makauwi. Minsan na nga lang sila makauwi. Makarinig silang salita ng Panginoon dito. That's why in Hebrews chapter 10, verse 25, the Bible says, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. No? And so much the more as you see the day approaching. Their reasons were varied. Iba-iba. That's the reason they quit the ministry. I hope and I pray this coming 2026, Lord, help me to be committed. Help me to be
to be useful in this church. Niligtas mo ako. In tithes, in offering, Lord, ibalik ko sa'yo. In service, Lord, sa'yo to. Ikaw na nararapat sa mga bagay na to. In that time, just like in our text, many of the disciples left Him. Why? Ano nga, number 1? Their reasons were varied. They throw in the towel. Ayoko na. Iba-iba silang rason. Ulitin ko, it's a foolish thing to always have an excuses. You cannot build anything with excuses. Ay, ganito na lang. Wala. Pangalawa, since it's 5 minutes na lang, their Redeemer, Jesus Christ, for them, their Redeemer was valueless. Wala nang halaga. May halaga pa ba sa atin? Mahal pa ba natin ang Panginoon ngayon? Mahal pa natin? Madali lang sabihin. No? Amen. Lord, I love you, Lord. Alam niyo, sa mga ukay-ukay, ako lang, mahilig ako sa ukay-ukay. Si Android din nata, mahilig sa ukay-ukay. Sino pa mahilig sa atin? Marami. No? Mga surplus. Mga Japan surplus, Korean surplus, mga 99 or 88 store. Mahilig tayo sa mga ganan. Kahit branded pa, makikita natin, mura lang. No? Parehas lang na parehas lang na t-shirt, parehas ng tatak, Nike kinitkitan ng daga. No? Mura lang. Kaya pag nasira sa atin, okay lang. No? Nasira, okay lang. 99 ko lang naman nabili yan eh. 20 lang yan. Yung sa Davao, pag Thursday, Monday medyo mahal pa. Mga tag 100 plus, 200, 300. Pagdating ng Tuesday, na 100 na lang. Wednesday, 50 na lang. Pagdating ng Thursday, 20 na lang yan. 5 piso. Kasi pagdating ng Friday, may bagong bukas. Doon ka abang sa mga Thursday. Pero tira-tira na lang maiwan sa'yo. No? Pero minsan gusto natin, okay lang. Kahit sumabit yan, kahit mamansyahan, okay lang. No? Kasi mura lang eh. Pero pag binili mo sa mall, parehas lang ng tatak, parehas lang lahat, 1,000. Ingatan mo talaga. Bili ko lang na ito eh. No? We give more value to the things we spend much. Kaya nga, you want your church to be valuable sa'yo, you spend time. No? Ulitin ko, if you want your church to be valuable sa'yo, you spend time. Invest your life to church. Invest your life to a soul. No? Ano ba ang value ng soul? Sinabi ng Bible, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and yet loses his own soul? Ang buhay ng isang tao at ang kaluluwa ng isang tao ay mas valuable pa sa kayamanan dito sa mundo. Nakakalungkot ngayon. Magkano na lang ang ulo ng tao? 3,000, 5,000, 10,000. Ganun na lang. We give more value to the things we spend much. I hope and I pray this coming 2026 will give value sa mga soul na makasalamuha natin. We'll have that tinatawag na ano ba 'yun? Compassion. No? Pagmamahal. Awa na may dalang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal, may gagawin ka. The value of the soul, makikita natin sa Matthew 8, Mark 8:36. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and losing his own soul? And after dito, maraming umalis kay Jesus Christ kasi Jesus went to hard preaching sa kanila. Nandito kayo dahil sa ganito lang. No? Binasa natin sa verse number 6. But because you did eat of the loaves and were filled. Sabi ng Panginoon, nandito lang kayo para makakain kayo. That's why they left. After a strong discourse from Jesus, Jesus to them had a little value. Gamay na lang, konti na lang ang halaga. And the bread and the fishes were more valuable. Sometimes, just like these people, we forget the miracles of God. And mind you, forgetting the miracles of God is very dangerous. May mga miracles bang ginawa ang Panginoon sa buhay natin ngayon? Marami. Siguro. No?
Kung titingnan nga natin, siguro sa church natin, yung out natin, mas malaki pa kaysa sa in natin. I don't know. No? Sa sweldo, kulang pa yan sa mga magulang nyo, yung sweldo nila. Kulang pa yan para sa lahat ng pamilya. Pero magugulat nyo, meron pa sobra. May pasobra pang, parang ribisco? Ribisco ba yung sweldo? May pasobra pang isa? No? Forgetting the miracles of God is very dangerous. Why? We start to rely on ourselves. Ako na lang to. Wala nang Diyos. We experience miracles in our lives, no? We experience. Hindi swerte-swerte ang buhay. Swerte ngayon, malas bukas. Hindi po ganun. No? Even in Egyptians, tulad na nabanggit ko kanina, as they were about to leave the Egypt, pinakitaan muna sila ng miracles ng Panginoon. Yung mga 10 plagues na yun, it is miracles from God. Yung flies, yung lice, yung frogs, yung darkness, yung kamatayan, it was miracles from God. And they failed to see that God is the owner of miracles. And nga yun sa atin, how is the Redeemer sa'yo? Is He valuable pa rin sa buhay mo? No? The Redeemer were valueless. Konti na lang. No? Hindi naman ukay-ukay yung Panginoon na nabili mo. Isa nga sa pinag-uusapan namin ni Eunice habang papunta kaming sa kanilang bayan. No? Papunta kami sa kanilang bahay. Grabe yung Diyos nila. Nakakulong pa. May rehas pa. Kandado pa. Bakit? Malaki. Baka mawala. Nakawin. Oh, grabe naman yung mga tao, no? Hindi man nila nakita lang na tong Diyos na to. Ang Diyos na meron at ang Diyos na nabuhay, hindi mo kailangang ikulong at nakawin at ipadlak para lang ingatan, para lang hindi mawala. Kundi siya mismo nag-iingat sa atin. Siya mismo ang nag-aalaga sa atin at siya mismo proprotekta sa atin na, hindi ka pwede maagaw ng kaaway. Sa akin ka. John 10:27, and I give unto them eternal life, and no man is able to pluck them out of my hand. Yan yung isang miracle na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya don't value less our Savior. No? Huwag mo, parang maliit na lang. Pag church, Papa naman eh. No? Ate naman, siguro. Angela naman. Tana naman, wag. Hindi. No? It may be free ang pagbigay ng buhay ng Panginoon sa atin, but it's not cheap. Its value is very high. It's more precious than gold and silver. No? Alam natin yan. Kaya, pangatlo, ano nga yung una? The reasons were varied. That's why they throw in the towel. Ayoko na. Iba-iba yung rason nila. Maraming rason. Maraming bibigay ang kaaway ng mga rason. The Redeemer was valueless or valueless. Pangalawa, konti na lang value ng Panginoon. Kamusta ang buhay natin? Valuable pa ba ang Panginoon sa buhay natin? No? Kamusta kaya? Lord, in every time, every moment sa buhay natin, naalala kaya natin siya, Lord? Bago ka alis ng bahay, pray muna ako. Alam ko, Panginoon may hawak ng buhay. Lord, sa mga binigay mo sa akin this December, hayaan mo nga ako mabalik din sa'yo. No? Maraming libo ang siguro binigay sa atin. Meron ba? Meron siyang? Wala naman, hindi maabot ng 1,000 siyang. Birthday mo na daw, sabi ni Papa mo. Birthday mo na. Marami siguro tayong mga natanggap na kung ano-ano mga bunga. It's miracles from God. Expect and ask God for miracles sa buhay natin. And pangatlo and last, that's why they throw in the towel. Ano nga yung una? Reasons were varied. Iba-iba. May iba-iba din tayong reason. Pangalawa, the Redeemer was valueless. Wala na. Mas mabigat pa sa kanilang tinapay. And the reason was, unahin ko sarili ko. But pangatlo, this is the great thing and the good thing, the best thing na ating mapakinggan. Anong sagot ng mga disciples? John chapter 6, balikan natin. Nagtanong si Jesus Christ in verse number 67. Then said Jesus unto the 12 disciples, will ye also
go away? After these things, alis din ba kayo? Liban ba kayo? Alis na kayo. Tapos ng taon. Alis na kayo. But, ang sagot nila dito, verse number 68, then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. These words are words of commitment. Lord, kahit ano pa yan, alam namin na ikaw at ikaw ang Diyos. Just like today, do you also want to go away? What a sin, no? Grabe yung pangyayari dito. Kung tanungin ka ng mama mo, lumayas na yung mga kapatid mo. Malis na sila, ikaw, lalayas ka din ba? What a sin. Scores of would-be followers of Jesus left him, and he asked the 12 if they would also go. Jesus searched the motives of all that follow him, including the 12. As the synagogue emptied, Jesus asked this question that assumed a no answer. Will you also go away? As John phrases our Lord's question in Greek, he implies that it was not a mood of despair. The use of the Greek negative me in a question indicates that the answer no is expected. Umaasa na siya na no. You don't want to go away too, do you? Ganun yung gusto ng Panginoon. Ayaw nyo din umalis, di ba? Ayaw nyo umalis, di ba? But here we can see the answer of Peter. Lord, to whom shall we go away? You have the words of eternal life. Speaking, Simon Peter gave a wonderful statement of faith. Ano unang makikita natin dito sa sagot ni Peter? Unang-una, he recognizes that Jesus is Lord. Ano ba yung Lord? Ano ba yung Lord? Saan ba galing yung Lord? Adonai, Master. Agalon sa Bisaya pa. Siya may-ari. Siya paglilingkuran mo. He recognize Jesus as Lord. Alam nyo, pagiging Lord ni Jesus Christ is not limited by a person only. But even the inanimate, even the system of this world, or kahit ang nature. Naalala natin, sinabi ni Jesus Christ, peace be still, with a raging storm na meron. Ayun, peace be still. Ano nangyari? Kumalma ang dagat. No? And alam nga natin, nabanggit na natin noong nakaraan, if you will not sing praises sa Panginoon, then the rocks will cry out. You will inanimate, the inanimate will be alive and sila mag-recognize sa Panginoon as Lord. Pangalawa, makikita natin dito that Simon Peter, he recognized Jesus as the preferred alternative despite of difficulties. Lord, kahit ganong hirap, kahit marami nang umalis, I will stay. I will stay. Wala na akong ibang pupuntahan pa. Thou hast the words of eternal life. He recognized the value of spiritual things more than the material, kahit sa pagkain, and the earthly desires of those who walk away. Alam niyo, maraming mga taong umalis sa gawain. Even in Apostle Paul, si Demas, sinabi niya, Demas has left me. For, bakit daw yun? He loved this present evil world. No? More than the materials and earthly desires of those who walked away. Nakita niya, Lord, you have the words of eternal life. Ito ay mas importante. Why? Hindi lang naman ako mabubuhay dito hanggang sa mundo lang eh. Lastly, here, recognize Jesus as Messiah, the Christ, and God, the Son of the living God. Kaya, ano pang hahanapin natin? This coming next year, 2026, sabi si Pastor, nakailang 2026 na si Pastor, di natin mapipigilan ang mga araw, no? Di natin mapipigilan. Darating at darating yung mga araw na yun. Maraming mga pagsubok ang darating. Marami tayong nalagpasan 2025. Tama? Tama? Wala siguro. Masaya naman ang buhay nyo. No? Isa sa akin, isa talaga. Lord, salamat. Blessing to, pero may burden din dito. Sa Shiloh. Salamat, Lord. Salamat.
but I will not throw in the towel. Di pa tapos. I will not surrender. I will not listen to the bulong ng Satanas. Even other people, their reasons were varied. Even other people's Redeemer for them was valueless. But I want my answer to be valid. Lord, no, I will stay. Lord, mananatili ako. This 2025 is a reason or isang pagpapatunay nyo that you are alive and you love me so much. And this 2026, Lord, marami ako na-miss. This 2025, commit ako ulit sa'yo. Lord, I will do more for you. Marami man siguro akong services na na-attendan, natulugan. Lord, this 2026, hindi na. Gawin ko na, mas more. Why? Because hindi lang ibig sabihin na nandito ka talaga. God look it at the heart. God wants your heart. God wants you to your life ibigay sa Kanya. Walang lugi sa Panginoon. That's why don't throw in the towel. Just like what I've said kanina sa ating Sunday school, na hindi naman Sunday school, it is God's mighty acts after all. No? He just wants us to remember the things that He did. He wants us to recover for the work is not yet done. And He wants us to recommence, to start again, to start anew. For there is a great work ahead. Ulitin ko, this is my final question for this morning. Do you believe that God will do such great things sa atin dito sa Shiloh? Will you also go away? Alis din ba kayo? Kasi matagal pa yan. Yung lupa na binibili natin o pinapipray natin, matagal pa yan. Mahal ng lupa dito. Wala na kami makain. Basta commit na lang kami ng commit sa'yo. Alam nyo, I will end with this one. Kung binisita naming church sa Santa Cruz, isa yun sa malapit sa puso ko na church. Nangyari sa kanila, they were still 8 years. 8 years pa lang sa gawain. Sabi ni pastor sa akin, Brad, di ko naman alam kung paano ito sisimulan. Isimula sila sa, parang ito lang, kalahati. Mas maliit pa siguro. Doon na din sila nakatira sa second floor. Hindi ko naman alam paano ito ma-realize. Pagbisita namin ngayon sa kanila, ang ganda ng church. Malaki. 600 square meters. Malaki yung church. Just be faithful sa Panginoon. Don't throw in the towel. Why? Pag quit ka, pag titigil ka, walang mangyayari. No? And you're just like saying, Lord, masyado kang matagal. I will do this my way. I will do this my way. Pamamaraan ko na, Lord. Quit na ako. Stop na ako. Yung mga tao doon, ano ba mga trabaho ng mga tao doon? Yung isda, nasa mining, sa bukid. Yung iba, walang work. Pero paano nila na-realize? Just like what they answer, Lord, Thou hast the words of eternal life. Kanino pa kami pupunta? It's a statement of faith. May we have that statement of faith. Lord, itong mga prayer namin sa church, malabo, yung tao lang titingin. Itong mga taong ni-reach out namin, mahirap. Dito pa nga lang sa church, mahirap na. Mga tao sa church, mahirap na. So Lord, I'll commit. I'll be a part of it. Para pag victory ito, I'll part of the victory. That's why, the question is, will you also go away? Don't throw in the towel. The work is not yet done. There is a great work ahead of us. And God is watching, looking upon us na, ingatan ko kayo. He promised us great things. Let's pray. Father, salamat sa mensahe ninyo, Panginoon. Do not throw in the towel, for the work is not yet done. The work is not finished. There is a great work that is ahead of us. We know, Father, na sometimes it may be impossible for us to think of it. But Lord, ito nga yung humor sa inyo eh. Madalas di namin nakikita, pero nasa aming harapan na pala, Lord. Salamat, Lord, sa mga pagkakataong mga ganito, na kung saan we'll be reminded that we'll just quit, Panginoon. Walang mangyayari. And Satan will just play
And His life will be our playground, Panginoon. Lord, allow your people manatili, maging malakas sa pagpapatuloy sa inyong gawain dito sa Shiloh, Panginoon. Not just dito sa Shiloh, but to our families, Father. We pray na aming mga pamilya ay buklod kami, Panginoon. Mahalan ang aming mga pamilya. Sa loob ng aming mga tahanan, Panginoon, kami mamumuhay na may takot sa inyo. Not just here sa church. Lord, sa mga business, sa mga studies, marriage, sa mga bagay na we spend time, we spend efforts. Lord, help us not to surrender. Because we believe, Father, you will lead us to great things, Panginoon. We are your people. We are your children, Panginoon. And you did not promise anything that is bad for your children. Ito lahat ay nakakabuti sa amin. At ganun mo kami kamahal. But Lord, help us just to surrender and to look upon our Savior, that you are not yet done in our lives, Panginoon. At kami ay buhay pa rin dahil hindi pa kayo tapos sa buhay namin, Panginoon. May gawain pa kayo, may tungkulin pa kami sa buhay na ito. Lord, salamat for this message. Salamat for these people na kasama ko ngayon. Salamat for the singing, that good old gospel singing, and even your faithfulness. We can sing of your faithfulness because we are the one who first experienced it. Na kahit malungkot ang buhay, minsan, kahit mag-isa man kami, syempre may saya, Panginoon. There is joy that no one can ever steal. And that joy is from you. From our Lord and Savior Jesus Christ that dwelled within us as we accepted you as our Lord and personal Savior. Lord, salamat sa gawain ito. Sa Shiloh Brethren, Panginoon. And we pray, Father, sa mga coming events, mga plans namin, Panginoon, that will be a successful one and victorious one. We just commit these things sa inyo. Kaya sa aming pag-uwi, sa pagpapatuloy namin ng gawain, Panginoon. Even sa lunch namin ngayon, Panginoon. Kayo po mag-bless sa mga kapatiran namin na hindi namin kasama ngayon, Panginoon. You bless them. Makauwi po sila sa kanyang tahanan na ligtas, makabalik sa mga trabaho, Panginoon, na walang mga iniindang karamdaman sa pangangatawan. Salamat, Panginoon. Kayo po magpatuloy na magabay sa amin, sa aming mga buhay. Sa kayo po mag-bless. And salamat, Panginoon, for your promise that the blessing of the Lord, it make it rich, and He added no sorrow with it. Salamat, Panginoon. We just want to thank you and to say I love you this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po. This pisik, ano ba yung pisik? Pisik sa Bisaya ay wisik, talsik. Pisik lang to. Konti lang. Kahit konti lang. I encourage everyone to attend prayer meeting natin, no? Lagi. Hindi naman nagbabago. Yung date lang, yung araw lang nagbabago. This coming Tuesday, ang ating prayer meeting ngayong week. Kasi I do believe gusto nating mag-spend ng Happy New Year sa ating mga relatives and families. Prayer initiative. Dalawang I yan. Stewardship and commitment. I hope and I pray that this coming 2026, makita to sa atin. Dahan-dahan lang, no? Initiative and involvement, commitment and stewardship. Pisik lang tayo. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Morning and kain na tayo.